Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong ginanap na yung Congress TV. I think twice a week yata ito. No? Napanood ko po kasi sa YouTube channel ng House of Representatives kahapon. Nandun po si Congressman Kong Hun ng Zambales. Yun yung congressman namin Si David Suarez. Sino pa ba yung mga nandun kahapon? Si Goles, no? Nandoon, si Representative Goles, no? Ang dami po nilang tinapik mga kababayan Saka si One Rider Party List, si Gutierrez, ito yung naghain ng revocation ng franchise ng Suara Sub, no? Ang ganda po ng talakayan nila doon at yung mga main points yung rally, no? Yung kay Kibuloy at yung pangbabastos kay FL Lisa ni Glenn Chong, no? So, meron po tayong 4 na article dito na patungkol nga po dun diyan sa kanilang mga binigay na kasagutan dun tungkol sa mga katanungan kahapon sa media, no? Yung Congress TV. Lahat po ito galing sa politiko. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating mga videos. Ganon din po sa mga nagbi-video replay at ganon din po sa mga active sa ating mga video premiere, no? Yung mga tumutulong po sa atin sa pagmo-moderate ng chat box. Hindi ko na kayo isa-isahin, ang dami nyo na. At ganon din po, pasalamat po tayo at tayo po ay umabot na ng 25,000 plus subscribers. Magti 26k na nga po. Ang goal natin ngayon go to 30k, after 30k, 35, hanggang ma-reach natin yung silver 100k. Sana po sa awa ng Diyos, no, by God's grace and mercy, no, umabot tayo doon at nandiyan pa rin kayo sumusuporta sa ating channel. At ganun din po, salamat sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Meron po tayong isang follower subscriber na nag-share ng kanilang blessings through super thanks. Si Mr. Nakalimutan ko na naman po. Check ko lang po. Si Mr. Eddie Ortiz. Siya po ay nag-super thanks sa atin. Nandiyan po yan, naka-post po sa ating community. Maraming salamat po, Ginoong Eddie Ortiz, no? May God bless you po. So, eto, unahin natin yung katanungan nila tungkol dito sa prayer rally na ginawa ng mga kampo ni Kibuloy in support of Kibuloy. Pero ang nangyari doon sa prayer rally, protect Sara, protect FPRRD, tapos sinungaling, hostesya. Pero ngayon may nagsasalita sa entablado. Pagkatapos yung magsabi ng niya, sinungaling. Sinasabihan ba siyang sinungaling? Tapos sabi, hostess siya. Ha? Anong hostess siya? Hostess? Naawa ako dun sa nagsasalita Sabi niya nasaan na po yung pinangakong 20 pesos na kilo ng bigas? Tapos sasabihin, sinungaling. Hostess siya. So, tapos pinasukan nyo pa na si Digong, panay ang mura. Akala ko prayer rally, akala ko ba, Ginoong Maria, napupukan na ka ng grasya. Amen. Di ba ganon? Ganon yung alam kong prayer rally, no, sa amin, yung mga nagnunubina. Yung mga yan, naku, lalo pag mahal na araw, malapit ng magmahal na araw, doon sa lugar namin sa Gapo, sa bundok, nasa baba kami, yung sa kabila bundok, may mga bahay dyan. Meron dyan yung grotto, tinatawag naming grotto, taas yun mga kababa. Biruin nyo, tagal-tagal ko sa Gapo, born and raised sa Gapo, minsan ko lang naakyat yung grotto, kasi ayoko payagan ng parents namin. Ayun dyan, gagawin mo dyan, mamaya mapano ka pa dyan, ganun, alam nyo, mga protected ang parents nung talagang, talagang sobrang kulit, no? Kaya tayo dun, para palang yung grotto sa Baguio, yung 50 stairs, umakyat ako dun mga kababay. Ang taba-taba ako nun,
kwento ko lang yung grotto sa Baguio, yung 50s, hagdanan ba yun? Pambihira, sa 10 pa lang ako. Ganun na ako. Hanggang sa maabot ko, sabi ko, tubig. Yung mga umakyat doon, pinagtitinginan ako. Kasi taba ako, nakakahiya. Siyempre, gusto ko rin namang maakyat. Makita mo doon. Siyempre, bigay galang tayo, respeto natin yan. Doon naman sa amin sa grotto sa Gapo, magdamagan yan kasi naka-play na eh. Pero may bantay doon. Nakalagay pa sa mic yung dasal. Talagang may dasal talaga. Natutulong na kami. Siyempre, maririnig mo kasi open eh. Okay lang. Respeto, di ba? Pero yung prayer rally ni Lucky Boloy, wala nang dasal yata. Kasi yung napakita ko, si Sal Panelo, nagkwekwento na kung ano. Pag di kayo tumigil, lolo, kami papababay namin kayo. Si Roque, ganun din. Ay, nako, mga kababayan. Meron pa akong kwento sa inyo Yung dyan sa may Bataan, yung dambanaw ng Kagitingan dyan. Yung sa Toktok. Sabi nila, akyat tayo doon sa Toktok. Kasi sa baba, nakita namin yung mga display ng mga historic na mga kasuoto ng ating mga bayaning sundalo, no? Tapos sabi, tara, akyat tayo doon, Toki, sa taas. Dito hagdanan. At taba-taba ako, hingal na hingal ako. Yung pala, tataka ako na sana ang asawa ko. Ba't di sumama dito? Sabi ni Mrs. Ayaw ko dyan, taas yan. Tagal yan, kami ng mga anak ko. Pagdating ko doon sa Toktok, pawis na pawis kami ng mga anak ko. Sabi ko, akin na nga yung short ko dyan, palitan ko. Kita ko yung van na inarkila namin sasakyan. Natawanan ako nung driver. Tawa sa akin yung driver. Ay, ba't nandito ka na? Ha? Hindi mo alam? Merong shortcut dito. Hindi na dumaan ka doon dito. Pinagtatawanan nila ako. Ikaw kasi nagmayabang ka eh. Pwede ka namang sumakay at ihatid kita sa taas. Tawa yung driver namin. Ay, at least nabawasan naman ako. Natagtag yung mantika ako. Kababay. Lagkit na. Eto na. Di ba lahat naman siguro kayo napanood yun? Ano ang sabi ng ibang mga mambabatas na nandoon nga? Ito. Prayer rally na puro mura. Pro-Quiboloy rallies no good for the nation. Sabi ni Suarez at ni Kong Hun. Si Kong Hun bumabanat na. Oy, Kong! Congressman Kong Hun. Congressman ka ng Zambales. Oy, meron doon mga dredging sa San Felipe o sa San Antonio. Pakipuntahan mo. Baka nandyan si Ebdane. Kastiguhin mo si Ebdane. Akala ko ba walang lupang makukuha? Mananakaw. Ano ginagawa sa dredging? Nilalaliman daw yung tubig. Saan pinupunta yung lupa? Andun, sa barko ng China. Oy, Kong Hun, huwag ka lang magpasikat-sikat dyan. Napunan nila, no? Na yung rally na daw na yon ay puro mura. Hindi maganda sa nation. Okay? 2 lawmakers on Monday said that rallies like the ones held last week in Manila to express support for Pacquiao are doing country no good. Correct. Ba? House Deputy Speaker and Quezon Representative David Suarez and Zambales Representative Jefferson Kong Hun said that Pro-Quiboloy event was hardly a prayer rally. Correct. Tama naman. Diyan ako aayon sa inyo. Diba? Hindi po prayer rally yun eh. Tingnan nyo na lang yung mga ginagawa ng prayer rally ng mga Christian denominations or non-denominations. Diba? Puro awitan, papuri sa Diyos, dasal, they lift up their hands to the Lord. Diba? Kita nyo yung mga prayer rallies, mga concert. Wala doon yung politiko. Walang politiko doon. Walang politiko magsasabing, iboto nyo ako, gagawa ko ng ganito, walang iyayan, ganito, wala. Kundi mga Christian, mga naniniwala sa Diyos, nagbibigay pugay. Ito, hindi prayer rally. Political rally, campaign rally. Dapat yan bago binigyan ng permit, talagang in-scrutinize yan Diyan sa Manila. Ito po sabi, ako, ang position ko, I don't think nakakatulong po ito sa takbo ng ating bansa. Sabi ni Suarez. Ang nais po nating ipakita is stability,
within the country, and having noise such as this is not helpful, especially we're on track toward recovery from pandemic. Correct. Hindi stability ang ginagawa ninyo eh. Hindi pag-unify eh. Hindi pagtulong sa ating bansa, kundi what? You are dividing the country. Di ba? Yan kayo. Kala ko ba mga Kristiyano kayo? Ha? Hindi. Dapat nga magmamahalan, tumulong sa gobyerno, tumupad eh. Sa kautusan ng gobyerno, ano kayo? Di ba? Yan ba ang sabi ng banal na kasulatan? Hindi. Kaya nakakaano po kayo, nakakadismaya kayong mga Kristiyano. Kristyanuhan lang pala kayo. Magaling lang kayo pagdating ng linggo. Banal na banal kayo pagdating ng linggo. For how many hours? After that, what? Di ba? Oh. Suarez expressed hope that no similar rallies will be held in the future. Dahil nakikita natin na wala naman talagang magandang na idudulot so far. O ayan. Kong Hoon has expressed a similar view. Kung mapapanood nyo po yun, no? Hindi ko na po maisama dito. Ngayon lang kami nakakita ng prayer rally na puro mura ang naririnig, sabi ni Kong Hoon. Mas maganda, itigil na lang nila yan dahil wala naman maitutulong sa ating bansa. Yan. Correct, nakakahiya po. In public. No? Sabi natin, huwag kayong magmura dyan. Hindi kayo magandang ehemplo sa mga kabataan. May mga batang may mga bata eh. Huwag kayong magsinungaling. May mga bata doon. Mga minors. Tapos nagmumura si Digong. Oh. Di ba? Yung sa Davao. Mura ng mura. Oh, ewan ko lang sa Cebu. Di ba? Oy, marami pa daw ganitong rally. Sabi ni Roque. Hindi lang daw yan eh. Marami pa. O di marami pa tayong makikitang mga kabastusan, pagmumura sa mga government officials na nadidinig, nakikita, napapanood ng mga minors. So okay lang magmura na. Ha? Okay na pa lang magmura eh, di pakyu si pakyu. Di ba? Kakahiya kayo. Binastos nyo ang very meaning ng prayer rally. Mga sinungaling. Prayer rally, pero naging political rally? O di ba kasinungalingan yan? Panggagancho, pangliling lang? Yan ba ang isang traits ng isang Kristiyano? Hindi. Di ba? Kakawawa naman yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy na naniniwala sa kanya that they will go to heaven, hindi sa perdition. Pero ano nangyari? Ha? Lalo lang silang nabulag. Kasi akala nila sila ay mananaghoy sa Diyos, aawit papuri sa Diyos, mananalangin, hihingi ng tulong para sa kanilang appointed son of God. Eh ano nangyari? Minura pa, nagmura pa. Di ba? Sana ihinto na lang nila at wala naman talagang may tutulong sa bansa. At saka hindi naman talaga prayer rally ang tawag doon eh. Dahil talagang walang ginawa kundi puro puot at masasakit na salita yung binibitawan doon sa pagtitipon na yun. Correct. Correct ka, Kong Hoon. Tama, kampihan kita dyan. Pero, huwag kang bulag doon ha. Sa dredging ha. Sa pagmimina ng mga lupa sa ating bayan, sa Zambales ha. Huwag nyong ibenta sa China ang mga lupa natin sa Zambales. Kawawa naman yung ating mga kababayan doon, Congressman Kong Hoon. Huwag ka lang congressman dyan na upo-upo ka ha. Alam ko, mayor pati ang isang kamag-anak dyan sa Subic, sa bayan ng Subic. O, baka naman naghahari-harian na kayo dyan sa Zambales. Ha? Remember? Taong bayan pa rin ang magluluklok sa iyo dyan. Eh, huwag kayong gagago-gago ha. Tulungan mo yung mga taga-Zambales doon, Kong Hoon ha. Yan o, napakita na yan eh. Report na yan. Nandun pa nga si Jinggoy eh. Samahan mo si Jinggoy. Dapat nandun ka. Gumawa ka rin ng ano dyan, in aid of legislation. Patawag nyo yung mga sila Ebdani. Laking kagaguhan dyan. Nagbebenta sila ng ano dyan eh. Na kung tingnan nyo kung legitimate, saka bakit magbebenta ng bundok? Ha? Dami po nagre-reklamo kababayan nating Sambalenyo eh. Ha? Samahan mo si Jinggoy. Bakit si Jinggoy lang nandun? Wala ka doon. Doon nakita ko sa video, wala ka doon eh. Ha? Nag-iimbestiga si Jinggoy oh. Kababayan mo mga taga Zambales yun, hindi ka lang congressman ng Subic ha? Buong Zambales, congressman ka. Ano ba? Distrito? Ganun ba? Ay na magtulungan kayo. Sino pa bang congressman ng Zambales? Ilang bang distrito meron dyan? No, hindi ko po alam talaga. Ang alam ko lang, bayan. Pero yung mga distrito, wala akong pakialam doon. No?
Suarez said the pro-Quiboloy rally also set a bad example for the young ones. Correct. Medyo lagyan naman natin ng konting delikadesa sa mga salitang ginagamit dahil hindi po ito maganda pakinggan at hindi rin magandang naririnig especially ng mga kabataan. Dahil kung titignan po natin yung rally, may mga bata din yata doon na involved. Correct! I don't think you know. It sets the right model especially for the younger generation. Mas sinasabi nyo itong mga to nagpapaka-hipokrito. Pero yun po ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Lalo na kayong mga politiko, tinitingala kayo ng tao. Di ba? Mahiya naman kayo. Prayer rally na puro mura. Correct. Puro masasalitang-salitang binitawan. Bumaba ka na! Bumaba ka na! Alam kaya nila pinagsasabi nila? Alam kaya nila kayo nasasaad sa banal na kasulatan? Mukhang hindi po. Baka hindi naman Bible ang binabasa ninyo. Baka in every word na lumalabas lang sa bunganga ni Quiboloy pinaniniwalaan nyo, hindi na kayo nagsasaliksik. Hindi nyo sinasabing, ito ang sinabi sa Romans chapter 5 verse 4. Hindi nyo na uuklatin yon. Hindi nyo na titignan kung nandoon nga yung sinasabi ni Quiboloy. Hindi nyo bine-verify. Mga gunggong kayo, bulag nga kayo. Kaya nga may Bible Diba? May mga Biblia kayo. Basahin ninyo. I-verify nyo kung tama o mali yung sinasabi ng mga nagsasabi ng mga Bible verses. Yung mga nag-preach. Wala, nakaganon lang sila. Okay na yun. Pag sinabing ito ang laman ng John 3:16, iba pala. Ano ang laman ng John 3:16? Sinabing ito ang sinabi ng John 1:1. Hindi naman pala. Naniwala kayo. Diba? Eto pa. Yung mga cabinet members tulad ni Tamil Mil na nagpunta doon. Actually, cabinet members. Tama, si Tamil Mil lang nandun. Cabinet member siya. Ang BP is a cabinet member yan. Diba? Dalawang pinuntahan ni BP, ni Tamil Mil DepEd saka co-vice chair ng NTF-ELCAC Politiko, sabi ni Suarez be a little more prudent. Suarez advises Sara Duterte other cabinet members versus joining anti-Marcos rallies. Biruin mo, pupunta ka doon in support of them, yung mga tao na yun nananawagan na mag-resign na ang Pangulo. So therefore, sinusuportahan mo yung panawagan nilang mag-resign ang Pangulo. Bakit? Para ikaw ang uupo. Tapos pupunta ka, sasalubungin mo ang Pangulo. Judas ka. Diba? O baka naman sabi mo, hindi, doppelganger ko yun Doppelganger mo, yung bang parang kakambal mo o kadouble mo, ganon. Ang nandun sa rally, hindi ikaw. Anti-Marcos rallies yun Di ba mga kababayan? Tapos nandoon ka, tapos sasabihin niya yung mga quote card na nabinasa ko sa inyo dati ng Impact Leadership para daw sa SMNI, pantay-pantay na trato ng gobyerno. Gago ka pala nasa gobyerno ka. Tayo paulit-ulit tayo dito, pero ulitin natin para tumino sa isipan nitong gaga na ito. Di ba? Na you are in support of that, in support of Quiboloy who is allegedly criminal, tapos sasabihin mo, ikaw ay isang rape victim dati. Huwag mong gayahin yung ginawa mo as a rape victim, yung feeling mo dun sa feeling ng mga naninindigan. Kasi ikaw hindi ka nanindigan para sa sarili mo, hindi mo binigyan ng hustisya ang sarili mo kung rape victim ka nga. Kasi sinasabi niya, na-vlog natin yan, hindi niya pinaalam sa magulang niya. O nasaan ang hustisya para sa'yo? So therefore, pag na-rape yung isang bata, o batang babae, minor o babae, wag na lang pumiyok. I-keep na lang sa sarili nila, itago na lang sa sarili nila. O paano nila mabibigyan ng hustisya yung ginawang pambababoy sa kanila, pagyurak sa kanila? Ganun na lang, tanggapin na lang nangyari kasi babae ako, mahina ako. Ganon, natatakot ako. Kung ikaw ganon, wag kang maging ehemplo nitong mga biktima ni Quiboloy. Dahil sila naninindigan sila na kailangan nila ng hustisya sa ginawang pangbababoy nitong alleged criminal na ito. Hindi ka magandang halimbawa. Imbis na sana nanahimik ka na lang tulad ng ginawa mo nung ikaw sabi mo ay you are, sabi niya na-rape siya O di ba? Pero sabi nung ama niya, niwala ka diyan kay Inday, drama queen yan. Nagdadala nga ng baril yan. Di ba? So sinong paniniwalaan mo? Kaya pala ganun ang attitude niya, baka gawa-gawa niya nga lang yung drama niya. Kung ikaw na
Ano man to ha, mga kababayan, hindi po ito pagdidimini sa inyo, hindi pambabastos. Ano? Di ba pag kayo, makikita naman ng magulang yan eh. No? Mahahalata ng magulang yan kung there's something wrong with their kids. So, hindi siya tinanong ng nanay niya. Ano na siya, ganito, may iba siyang, yung ina-attitude, what? What's the problem? Ganon, di. So, therefore, di sila nag-uusap na magpapamilya. Ganon. Binabaliwala. Kung talagang gusto na ng hustisya doon sa ng api sa kanya, ng halay sa kanya, dapat sinumbong niya. Tulad nung ginawa nitong mga biktima ni alleged Quiboloy na kriminal. Di ba? Oh, tapos punta-punta ka sa rally, nakiisa ka doon, na anti-Marcos rally yun. Hindi mo sinang-alang-alang yung mga nararamdaman ng mga biktima. Useless, BP. Useless DepEd Secretary. DepEd Secretary ka pa man din. Ganon ang gusto mong maging halimbawa ng mga kabataan, lalong-lalo ng kababaihan, manahimik na lang pag ginawan sila ng kamalian, pag niyurakan ng kanilang puri, hinalay sila, ganon. Di ba, mga kababayan, tama naman sila Suarez, oh. Be a little more prudent. Ingat-ingat kayo sa pagsama sa mga rally na ang rally ay against the government and you are a member of that government, you are a cabinet member. Tapos pupunta-punta ka doon sa pagsalubong sa Pangulo, Judas kiss. Nakaganon ka pa, proud na proud ka pa. Beso-beso ka pa, wala kang kahihiyan, makapal talaga ang mukha mo. You have a flair for dramatics. Balik natin sa kanya yun. Walang gamot sa kapal ng mukha mo, BP Sara Tamilmil Duterte. Parang sinasabi niya kay Pangulo doon, no? Gawa natin kwento, sabi niyo. You better watch out your 6. Baka hindi na matapos ang 6 years I'll be sitting on that throne. Era. Ayan, nahalata po ng mga congressman. Itong mga congressman na to, talagang gusto nilang tulungan ng Pangulo kasi ang gusto nila, economy, umunlad na tayo, na talagang itong mga congressman ito namulat sa katotohanan. It's about time. No, gawin na natin. Kasi na-hold up sila ni Duterte, nung dating presidente. Di ba? Wala silang nagawa. Wala man lang, parang di po nakatulong ang Kongreso nung time na yun. House Deputy Speaker and Quezon Representative David Suarez called on members of the Marcos cabinet to exercise prudence and propriety when attending public events like rallies. Suarez made the statement in response to the question about the attendance of Vice President and Education Secretary Sara Duterte at a pro-Pastor Quiboloy prayer rally in Manila that turned into anti-Marcos rally. Biro nyo, biniblame nila ang Marcos government sa kinasasapitan ni Quiboloy. Anong kinalaman ng executive diyan sa legislative? Di ba co-equal branch nga sila? Mga gunggong eh. Kasi, yan ang naratiba ng mga leader nila na itong mga sumusunod sa kanila ay mga bulag talaga. No? O baka naman, yung sabi nga nila baka, alam nyo na, may inboard na, money, 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 must be many, in Quiboloy's Glory Mountain. Eto po. We need to be little more prudent and proper in deciding what events to attend pagdating sa ganyang usapin. I think siguro sa mga susunod na pagkakataon, malaman din natin yung mga dinadaluhan natin. Suarez said the attendance of the BP during the March 12 Pro-Quiboloy rally sent the wrong signal. It is so wrong. No? Instead na red, kala niya green. Nag-go siya. Ayun, wrong. Talagang markado siya. Lalabas at lalabas ito kung sakali siya po ay tatakbo sa 2028 national stage. No? Kung may balak pa siyang tumakbo sa national. Lalabas at lalabas ito. Markado po siya. Kita nyo naman yung tenor ng prayer rally na yon. I think very strong yung anti-administration sentiment. Of course, being part of the cabinet of President Bongbong Marcos, so it sends the wrong signal. Especially for me, di ba? Kasi pinaglalaban natin, kaya sila parehas nanalo dahil sa unity at pagkakaisa. Correct! Di dapat yun din ang nakikita natin pagdating sa mga leader natin sa taas, na yung pagkakaisa at pagtutulungan. Correct!
Di ba? Tingnan nyo si Speaker saka si PBBM. Ganun pa rin. Kasama, minsan si Subiri, pero si Tamilmil. Simula nung, natanggal si Gloria as Deputy Majority Leader sa Kamara. Pero nasaan si Gloria, mga kababayan? Ha? Si Gloria, nandun pa sa oath-taking ng mga sumanib sa Lakas CMD. Tingnan nyo larawan. O, andyan si Gloria. O, ngayon, di na kuryente si Sara Duterte, gago eh. Diba? Andyan si Gloria. Pinanunumpa yung mga bagong member ng Lakas CMD ni Martin. O, nasaan yung pinagtatanggol niyang Gloria Arroyo? Nandun pa rin sa Lakas. Kasi si Gloria, alam niya eh. Di ba? Etong si Tamilmil, napag-aalatang immature. No? Kaya nga sabi rin namin, nung una pa, hindi ka bagay sa national stage. Doon ka sa lokal, doon ka na lang sa Davao ninyo. Doon sa maraming, yung may crocodile farm. No? Doon kayo. Kasi pare-pareho kayo, mga crocodile. Ito pa. No? Tapos tayo kay Tamilmil. Wala na yan. Markado niya yan. Ex nyo yan. Ex. Yayabang eh. Dapat talaga, Sara resign. Yan. Punta tayo kay Glenn Chong, yung nang bastos sa First Lady. Ha? Bastos! O ngayon, nasaan ka, Glenn Chong? Bakit ka nananahimik? Dumating na ang First Lady. Nasaan yung nakita mong sinabi mong sasampalin mo siya? Ha? Bakla ka pala eh. No? Hanggang salita ka lang eh. Sasampalin ba? Nasaan ka ngayon? Oh, nasaan si First Lady? Puntahan mo. Ha? Punta ka Malacanang. Sabi mo, hindi ka luluhod, sasampalin mo siya eh. Ano bang kasalanan sa'yo ni First Lady? Dahil ba sa nakipag-usap sa Smartmatic? Oh, bakit hindi mo ilabas yung ebidensya? Nasaan ang witnesses? Ba't hindi nagsasalitang Smartmatic? Kung totoo man yan o hindi. Oh, hindi na napagbigyan ng Smartmatic ng COMELEC. O dapat mag-squill ng Smartmatic. Kaso wala eh. Di ba? Oh, kung galit sila sa administrasyong ito, dapat in-squill na nila. Oo, kinausap kami ni Lisa bago mag-eleksyon. Binayaran kami. Ganito daw ang gagawin, dayain ang eleksyon para manalo asawa niya. Nasaan, Glenn Chong? Nasaan? Ba't di ka kinakampihan ng Smartmatic? Kasi, puro ka lang kwento. Gawa-gawa ng naratiba. Di ba? O ngayon, ano pa ipaglalaban mo? Wala na Smartmatic. Tinanggal na. Ano pa ipaglalaban mo? Sabi mo, clean election? Tingnan natin sa 2025. May problema ka pala sa dirty election. Ba't di ka na nag-file ng kaso nun? Nung habang nagbibilangan, dapat lumabas ka na, ay mali ito. I cannot stomach it anymore. Maling-mali na. Kaso nung nung kasagsagan ng bilangan, tuwan-tuwa ka pa eh. Nananalo ang Pangulong Bongbong Marcos eh. You are jubilant. You are elated. O, katapos nung hindi ka napagbigyan, ayoko yan. Hindi ako hingi ng posisyon sa inyo. Hindi mo na kasi nakuha yung gustong-gusto mong posisyon. Ayaw mo ng 69? Ayaw mo ng 88? Ano gusto mo? Ha? Ano gusto mo numero? Anong gusto mo posisyon? Di ba? O ngayon, nag-aano ka dyan, nagngangaw ka. Ito, pero ano na to? He crossed the line. Kangaya nga isa nating vlog, meron dyan isang BI commissioner, Bureau of Immigration Commerce. Malamang yun, lawyer yun. Sumulat na po siya kay Supreme Court Justice Gesmundo. Paimbestigahan ito at for disbarment. Ganon din po yung dalawang mambabatas na taga Surigao, Del Norte at Sur. Si Barbers at saka si Pimentel. Mag-apologize. O ito rin, yung apat din na yun. Yung ano natin dito sa Congress TV kahapon. Yung kanilang media conference. Sabi nila, politiko, salamat po politiko. Politiko lahat ng article natin. Bastos! Glenn Chong, bastos ka! Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan wag lang kami magpangkita dito sa San Diego, sa National City. Diyan sa seafood. Ay talaga. Handa ko na yung 1 pound kong kamatis. Batuhin ko siya doon. Maski naharangin pa ako ng mga julalay niya. Dalhin ko siya doon kay Jose Rizal. Sa tapat doon, may Jose Rizal doon. Sabihin ko, Sir, pwede bang batukan ko to? Ala ka namang kamay Talaga, para magising sa katotohanan si Glenn Chong na hindi ka napagbigyan, umayaw ka, kaya ka ganyan. Kasi kung totoo yung akusasyon mo kay Lisa at sa presidente,
Noon pa lang, wala pa yung eleksyon, yung sinasabi mo pa lang na hindi ka sinama ni Lisa kasi galit sa'yo ang Smartmatic. Nagwarde ka na, umangal ka na, lumabas ka na sa media. Eh hindi. Hindi, mga kababayan, hindi. You waited. So ano pang credibility mo? Paano ka namin paniniwalaan? Di ba? Pinagtakpan mo rin kung totoo man yon. Eh di ka isa kanila. Di ba? Di sana kung talagang matuwid ka, malinis ka, doon pa lang, bawal yun eh. Nakausapin mo yung Smartmatic. Di ba bawal po yun? Pre-election violation yun. Bawal yun. Oh, ano nangyari? Okay lang sa'yo. Di ba? Tumulong ka pa sa campaign. Di ba? Ulitin ko, nung lumabas nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, sabi mo, it is in a history. Ganto-ganto pa yung mga quote mo. Tapos, nung hindi mo nakuha yung gusto mo, yeah. F you. O, ayan, sinabihan kang bastos. O, lawmakers tell Chong to apologize to Lisa Marcos over slap threat. Threat eh. Mga lawmakers yan, ha? Ha? More lawmakers on Monday joined in condemning former Biliran Representative Glenn Chong for threatening to slap First Lady Araneta Marcos during a prayer rally in support of PACU. Quote, without a doubt, he should apologize. The words that he uttered against our First Lady are totally uncalled for. Sabi po ni Deputy Speaker David Suarez. He should, I don't only demand it, but I think out of common courtesy and basic human nature, I think he should mag-apologize. Ito rin po sabi ni One Rider Party List Representative Gutierrez. On behalf of all the women that we love, I think all of us should demand an apology from this person because never should it be acceptable and furtherance of political rhetoric to allude to violence against women. Biruin nyo. Sineselebrate natin ang Women's Month, di ba? Women's Day Month. Para sa kababaihan, respetohin, galangin. Wala kang lola, wala kang nanay, wala kang asawa, wala kang anak na babae, wala kang kaibigang babae, mga amigas, wala. Bastos ka. Di ba? Mabuti pa tong mga mambabatas na ito. Alam nila yan. Kung lawyer kayo, dapat yan. Magkaisa kayo, magsulat kayo in petition to disbar Glenn Chong because he disrespected and threat the First Lady of our country. Ang ina ng bayan, maski na ano pang itsura ni First Lady na sinasabi niyong butod, ang pangit, ang laki ng tiyan, wala akong pakialam kasi siya ang First Lady natin. You don't have a choice. People voted in majority na yung asawa niya. Diba? So, ibig pala sabihin, ibang gawin nating First Lady. Huwag ka dyan, Lisa. Ito ang proxy. Kasi maganda ito. Supermodel. Mahaba ang legs. Maganda ang aura ng mukha. Ganon? Kung babuyin ninyo lalong-lalo na dito, yung si Talapandas dito, no? Yung hindot na nandito, yung babae dyan na nakademanda ng $2 million. Nasabihang butod-butod. Alam niyo yung butod, para kang palakan laki-laking tiyan mo, pangit na mukha mo. Bakit? Siya ba maganda? Siguro maganda ka, pero ano kalooban mo? Di ba? Wala akong pakialam kung super ganda ka, super pogi ka, pero wala kang morals. Yan ang pinakita ni Glenn Chong. Hindi lang pagmumura, hindi lang anti-rally, kundi pagbabalahura pa sa mga kababaihan. Na okay lang manampal ng babae. Ang babae nga, minamahal yan inaalagaan. Kahit na anong galit mo, huwag kang pumitik. Dahil lalaki ka pa rin. O ibig sabihin, ikaw, woman beater ka. Glenn Chong, woman beater ka. Kasi lumabas na sa bunganga mo, hayop ka. O ito pa, sabi ni Gutierrez, tama yung sinasabi natin. Lahat naman tayo may nanay. We have sisters, some of us have daughters. The question is, isa ngayon ang lipunan po natin, acceptable na po ba ang ganitong pananalita? Oo. Tingnan nyo kasi nga, sa TV, sa radyo, sa mga social media, okay lang ang pinapakita nila. Is that what we have come down to? I don't think so. We take a stand, and I think that we as a people should demand accountability for statements such as this. Yan. Si Representative Kong Hoon, yung aming congressman sa Zambales, meanwhile underscored the importance of setting a positive example for society, particularly for the younger generation.
Sa society natin, hindi naman katanggap-tanggap iyang kabatusan ng bibig. Talagang tama nga ang sinasabi ng aking mga kasama ng babae, minamahal at hindi sinasaktan. My unsolicited advice, sana, bago tayo magbitiw ng mga ganitong salita, sana pinag-iisipan muna nating mabuti. Correct, tama naman. Even though these people are, sabi niyo, mga hypocrite naman kayo, at least nagbigay sila ng opinion. Di ba? Ganun talaga. Ikaw, Glenn Chong, wala na. Markado ka. Diyan ka na lang, pang-lokal na lang talaga kayong lahat. Wala na. Ang masama nito, babalik ang mga dilaw. Back to zero tayo. Di ba? Mga dilaw, matatalino, pero hindi ginagamit ang talino sa tamang pamamaraan eh. Di ba? Oh, magagaling naman ang mga dilaw. May mga honorary degree nga eh. Paso, pagdating sa pamamahala, bokya. Hindi kayang i-apply yung katalanuhang at yung galing sa pamamahala. Parang sinasabing, magaling ka, no? Pagdating sa yung mga book, ganyan, examine. Pero sa actuality, bokya ka. Daig ka pa nung mga street smart. Ganon eh. Di ba? Oh, eto pa, yung last article natin. Oh, Goles on Chong's threat to slap Lisa Marcos. Hindi po sila sinasampal. Minamahal po sila. Ayan. Tama naman si Goles, pero meron po talagang may pagkakataon. Yun. Di ba, Ai Chang, Elora? Ay, wag si Mami B. Mayayari tayo ni Mami B. Ano yan? Sino ba yung Mami Bing Katipunerang Ilocana na kilala mo? Hindi ko maano eh. Si Gabriela Silang ba Ilocana? Katipunera, si Mami B. Yari tayo. Papaluin tayo sa pet ni Mami B. Si Carcleya. Hayaan nyo na yan si Carcleya. Basta magpapalit yun yan. Ito. Malasakit at Bayanihan Party List Representative Antonio Rolando Goles. Parang may kamag-anak tong Goles Kamag-anak mo ba yung dati si Goles? Ano ba yun? Representative na din ba yun? Said the threat made by former Biliran Representative Glenn Chong to slap First Lady Lisa Anane Marcos is an ungentlemanly act. I think hindi po sinasampal ang mga babae even in rhetoric or even in jokes. As a matter of fact, stricto nga tayo diyan because meron tayong batas laban sa karahasan against women and children. Yun naman pala eh. Yun naman pala eh. Threat yan baka pwede yan i-apply. Hindi po sila sinasampal. Minamahal po sila. Yan, tama naman. Baka naman pwede nyo nang gamitin yung batas na yan kay Glenn Chong. Ang tanong natin, Glenn Chong, hindi ka ba kinakahiya ng mga taga-Biliran? Na yung isa nilang kababayan dyan sa Biliran, naturingang pang former representative nila, ay violenteng tao. You are a violent person. Delikadong tumabi sa iyo. Baka manampal ka na lang bigla. Sige ako sampalin mo. Ewan ko kung di ka rin bumulagta. Ano ba yung sabi sa nito? Sabi nga dito do it, I'll drop you. Di ba, Hattori? Kuya Danny? Go ahead, I'll drop you. Jen Chong, go ahead, we will drop you. Kuha mo, Glenn Chong, kita mo yan mga mambabatas yan. Alam nila na mali ang ginawa mo at kayo din dyan na nagrally-rally. Mali ang ginawa ninyo. Ikaw, Sara Duterte, mali ang ginawa mo. Isa kang Judas. Baka naman idol mo si Judas Iscariot. Judas Kiss. 13 pilak. Ayun ba? Tatanong lang, nakatanggap ka ba ng 13 pilak kay Kibuloy? Walang yakay. Pumunta-punta ka dyan sa rally na yan na anti-Marcos rally, anti-government rally. Hindi mo inisip na ikaw ay isang parte ng gobyerno, gabinete ng gobyerno, na ang isinisigaw nila ay mag-resign ang Pangulo. Baka naman talagang gustong-gusto mong marinig yung accolades at you are testing the water kung gaano kalakas yung panawagan na bumaba na ang Pangulo at ikaw ang papalit. Gustong-gusto mo siguro yun. Tinitest mo. Pag yung naratibang ganon ay kakalat sa buong Pilipinas, tiyak, ang gagawin mo, magre-resign ka bilang DepEd at NTFL ka. Aalis ka sa gabinete and you will join them. Ganun yan mga kababayan . She is testing the waters
ano yung matunog. Pag nakakuha na ng mayorya, there it is. Okay na. Di ba sabi ni Roque, hindi lang yan. Marami pang rally ang darating. At hindi pwedeng lusubin ng Malacanang hanggat si Sara Duterte ang caretaker. Wag na kayong maging hypocrite. Alam naman talaga namin ang intention nyo eh. Iupo si Tamilmil sa Malacanang kasi wala na. Hindi niya magagawa yan sa 2028. Iboto ko pa si Gibo. Kung tatakbo si Tito Soto o si Ping Lacson, so be it. O whether si Erwin Tulfo o si Speaker. Doon tayo sa totoong may pagmamahal sa bayan. Sa totoong ipaglalaban ang ating anuman ang atin diyan sa West Philippine Sea. Kasi itong mga Duterte, they are sweeping everything under the rug. Walang transparency. Mga sinungaling. Totoong mambubudol, sabi nga ni Trillanes. O, balik lahat sa inyo. Sa mga ambisyon ninyo, huwag kayong maging tambaloslos. Kaya ikaw, Harry Roque, Panelo, kayong maging tambaloslos. Walang gamot sa kapal ng mga pagmumukha ninyo. Don't ever try it. Huwag nyong gawin yung ginawa ninyo sa dating Pangulong Apo Lakay. Not this time, dudes. Yun lang po masasabi natin, mga kababayan, kasi ang mga loyalista at supporters ng Marcos, never it will happen again. Yung sinasabi nga ni Roque na ginagamit daw ng Pangulong Bongbong Marcos ang West Philippine Sea issue para mag-declare ng martial law, gunggong ka ba? Naintindihan mo bang sinasabi mo? Tapos sinabi niya nung nanggaling daw siya ng China. O, nung ginawa mo sa China? Nag-report ka? Diba? Nakikita nyo sino ang mga traidor sa bayan. Kaya never to those guys. Kaya siguro tinanggal kayo ng presidente sa kanyang circle because alam niya kayo ay mga ahas. At yung pinunong ahas ay nandiyan pa. Sino? Ito. Ay nandiyan pa yung kamag-anak ni Judas, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa sinabi nitong mga apat na matatapang na manbabatas? No? Si Suarez, si Gutierrez, si Goles, at si Conghun. Pangulong Marcos, sabi mo walang lupang makukuha mananakaw sa atin. Ayan po, tignan nyo po ang Zambales. Okay? So, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.